Ang simula ng lahat ay tila pangkaraniwang pakikipagsapalaran. Si Elias ay isang manunulat na mahilig maghanap ng kakaibang inspirasyon. Narinig kasi niya ang usap-usapan tungkol sa baryo mula sa isang tindero sa kalapit ng bayan. Ang baryo daw ay, ayon sa kwento ng mga tindero, isang lugar na hindi basta pinapasok ng sinuman. Iilan lamang ang bumabalik at ang mga nagbabalik ay madalas na binabago ng karanasan. Sila ay nagiging tahimik at laging tulala at parang mayroong itinatago. Ang baryo ay tila binalot ng makapal na ulap ng misteryo sa bawat kwento. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo itong nagbigay ng kagustuhan kay Elias na tuklasin ang lugar. Bigla siyang napaisip kung paano kung may katotohanan ang kwento sa baryong iyon. Marahil, isa itong perpektong inspirasyon para sa kanyang pagsusulat. Sa isipan niyang puno ng determinasyon, binalot niya ang kanyang mga gamit. Nagdala siya ng kaunting pagkain at umarkila ng sasakyan upang makarating sa baryo. Ang daan patungo sa baryo ay tila walang katapusan. Sa bawat hakbang ng sasakyan nito ay nagiging mas tahimik ang paligid. Ang ingay ng mga ibon at huni ng kuliglig ay unti-unting nawala. At ang malamig na hangin ay tila sumasalubong sa bawat galaw ni Elias. At nang makarating siya sa entrada ng baryo, isang lumang arko na yari sa kahoy at bato ang bumungad sa kanya. May nakaukit sa itaas nito na luma na at halos hindi na mabasa. Pinilit niyang tukuyin ang mga letra ngunit ang mga ito ay tila hindi sa karaniwang wikang kanyang nalalaman. Pagpasok po ni Eliezer J., napansin niya agad ang kakaibang aura ng baryo. Ang mga tao dito ay tahimik at iwas tumingin sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay parang pinanday ng takot at pagod. Kahit ang mga bata na karaniwang masigla sa ibang lugar, sila ay tahimik na nakatingin mula sa mga bintana. Ang kanilang mata ay puno ng pag-aalala. Nagpatuloy po si Elias at naghanap ng matutuluyan. Ang baryo Sir J ay simple at halos walang modernong kagamitan. Ang kubong pinili niyang tirhan ay ang malapit sa kakahuyan, isang lugar na sinasabing iwas puntahan ng mga taga-baryo sa tuwing lumalalim na po ang gabi. Sa unang gabi ni Elias sa baryo, napansin niya ang biglaang pagbabago ng paligid pagsapit ng dilim. Ang tahimik na lugar ay nagiging masyadong tahimik. Wala ni isang huni ng insekto o tahol ng aso ang madidinig. Sa halip ay nadidinig niya ang kakaibang tunog mula sa labas. Ang tunog ay parang isang hayop na umiiyak. Ngunit hindi niya mawari kung anong uri ng hayop iyon. Sa buong magdamag, hindi siya nakatulog ng maayos. Ang bawat kaluskos ay nagdadala ng alingaungaw sa kanyang isipan. At ang malamig na simoy ng hangin ay tila gumagapang sa kanyang balat. Sa bawat silip niya sa bintana ay wala siyang makita kundi ang kawalan. Ngunit alam niya na naroon ang kung anumang nilalang ang gumagala sa dilim. Sa sumunod na araw, sinubukan niyang makipag-usap sa mga taga-baryo. Ngunit sa bawat tanong niya ay ang sagot ay laging pag-iwas lamang. Sa bawat pagkakataong itatanong niya ang tungkol sa nadinig niyang mga tunog, ang mga taga-baryo ay nagiging tahimik at mabilis na umaalis. Ang tanging nadinig niyang sagot ay mula sa isang matandang babae lamang na may tindahan ng bawang at langis. Aniya, hindi daw lahat ng gabi ay para sa tao. May mga gabi na ang dilim ay pag-aari ng iba.
At habang iniisip ang sinabi ng matandang babae, napansin niya ang kakaibang kasuotan ng ilan sa mga taga-baryo tuwing dapit hapon. Ang ilan ay nagtatakip ng asin sa kanilang mga pintuan at ang iba naman ay nagsisindi ng mga kandila na tila may espesyal na ritual na hindi niya maunawaan. Isang gabi na habang nagsusulat si Elias ay bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang bagay sa labas ng kanyang kubo. Una ay naramdaman niya ang malamig na hangin na tila bumabalot sa buong paligid at kasunod nito ang tunog ng mga yabag na mabigat at mabagal. Tumayo ang kanyang balahibo habang pinakikinggan niya ang dahan-dahang paglapit ng mga ito. Nang maglakas loob siyang sumilip, isang malaking anino ang kanyang nakita. Ang anino ay may anyong isang tao ngunit may mahahabang pakpak sa likod nito. Sa takot po ni Elias ay agad niyang isinara ang kanyang bintana at siniguradong nakakandado ang pintuan. Sa buong gabing iyon ay hindi siya makatulog at sa tuwing isasara niya ang kanyang mga mata, ang anino ay tila nakikita niya pa rin. Sa kanya pong pagkasaliksik, natagpuan ni Elias ang isang lumang manuskripto na iniwan ng isang dating pari sa baryo. Ang nakasulat dito ay nagsasabing ang baryo ay may dalang sumpa mula sa kanilang mga ninuno. Ang mga taga-baryo ayon sa sulat ay pinili upang maging tagapangalaga ng isang sinaunang kasunduan sa pagitan ng tao at ng mga nilalang sa dilim. Kapalit ng kanilang kaligtasan, ang ilan sa kanila ay nagiging alagad ng kadiliman tuwing gabi o sa madaling salita, ito ay tinatawag na aswang. Napagtanto tuloy ni Elias na ang mga tunog, anino at kakaibang kilos ng mga tao ay bahagi ng sumpang matagal nang bumabalot sa baryo. Habang papalapit ang kanyang huling gabi sa baryo, nagpasya po si Elias na sundan ang mga yapak ng matandang babaeng tindera. Sinundan niya ito hanggang sa kakahuyan at natuklasan niya ang isang lihim na altar. Dito nakita niya ang mga palatandaan ng ritual na ginagawa ng mga taga-baryo upang patahimikin ang mga nilalang ng dilim. Ngunit bago po siya makaalis, naramdaman niyang may mga mata na nagmamasid sa kanya mula sa likod ng mga puno. Lumitaw ang isang grupo ng mga nilalang na may anyong tao ngunit may mapupulang mga mata at mahahabang kuko. Napagtanto niyang nahuli siya sa gitna ng kanilang teritoryo. Sa kagustuhan ding protektahan ang baryo mula sa sumpa, nagdesisyon si Elias na gamitin ang kanyang kaalaman sa pagdadasal o ritual upang subukang alisin ang kadiliman. Naglagay siya ng mga kandila, asin at bawang sa paligid ng kanyang kubo at sinimulang bigkasin ang mga salitang natutunan mula sa lumang manuskripto. Habang ginagawa niya ito, Sir Jay, nadinig niya ang nakakabinging tunog ng mga aswang na dumarating mula sa dilim. Ang ritual ay nagdulot ng matinding laban sa isang espiritual na labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Sa huli ay isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa paligid ng kanyang kubo na tila nagtataboy sa lahat ng nilalang ng dilim. Sa pagsikat ng araw, ang baryo ay tila nagkaroon ng bagong sigla. Ang mga taga-baryo ay unti-unting bumalik sa normal at ang takot sa kanilang mga mata ay nawala. Ngunit si Elias sa kabila ng kanyang tagumpay ay naiwan ng malaking tanong. Ang sumpa ba ay tuluyang nawala o ito lamang ay naghihintay ng tamang panahon upang bumalik? Sa kabila ng pagsikat ng araw at ng biglang sigla sa baryo, si Elias po ay nanatiling hindi mapakali. Ang kanyang katawan ay pagod ngunit ang kanyang isipan ay puno ng tanong at mga alaala na mga nakita niya noong gabing iyon.
ang mga aswang na nagpakita sa kanya, ang liwanag na bigla ang nagtaboy sa kanila, at ang matinding malamig na hangin at tila gumagapang sa kanyang balat ay hindi mawala sa kanyang isipan. Nagdesisyon na siyang magtungo sa mga taga-baryo upang alamin kung ano ang kanilang nararamdaman matapos ang ginawang ritual o pagdadasal. Ngunit sa kabila ng tila normal na kilos ng mga tao, napansin niyang may kakaibang pagbabago sa kanilang mga mata. Tila nawalan sila ng alaala sa nangyari noong gabing iyon. Ang mga matatanda ay parang hindi naaalala ang anumang kakaibang bagay, at ang mga bata ay parang nagising mula sa isang mahimbing na panaginip. Ngunit ang katahimikan ay hindi nangangahulugang wala na ang takot. Kahit hindi nila alalahanin ang gabing iyon, ang mga taga-baryo ay nanatili pa ring maingat. Hindi pa rin sila lumalabas tuwing gabi, at ang mga pintuan ay mahigpit pa ring nakasarado pagsapit ng dilim. Sa kanyang pagpapatuloy ng pagsasaliksik, natuklasan ni Elias ang malalim na kasaysayan ng baryo. Sa tulong ng lumang tala ng pari, nabasa niya ang baryo daw ay dating isang banal na lugar na sinasabing tagpuan ng mga sinaunang espiritu at Diyos-Diyosan. Ngunit isang malaking sakripisyo ang nangyari noong panahong iyon. Isang ritual na isinagawa ng mga ninuno ng baryo upang iligtas ang kanilang lupain mula sa gutom at tagtuyot. Ang ritual ay nagbigay ng kasaganahan sa kanilang ani at yaman sa kanilang komunidad. Ngunit kapalit nito ay isang sumpa. Ang sumpa ay nagsasabing tuwing ika-50 taon, ang dilim ay babalik upang singilin ng utang ng mga ninuno, at sa bawat pagbabalik, ang ilang taga-baryo ay magpapalit ng anyo at magiging alagad ng kadiliman. Ito daw ay magdadala ng takot sa kanilang sariling bayan. Habang binabasa ni Elias sa mga salaysay, napagtanto niya na ang kanyang ritual ay maaaring hindi tuluyang naputol ng sumpa. Ang liwanag na nakita niya noong gabing iyon ay maaaring pansamantalang tumaboy sa dilim. Ngunit ang ugat ng kasamaan ay nanatili pa rin sa lupaing iyon. Isang linggo matapos ang ritual ay nagpasya si Elias na bumalik na sa kakahuyan kung saan siya nakita ang altar. Dala niya ang mga kagamitan mula sa simbahan ng bayan. Ito ay mga dasal, banal na tubig at mga krus bilang proteksyon. Habang papalapit siya sa lugar, naramdaman niyang parang tumitindi ang bigat ng hangin. Ang paligid ay nagiging mas tahimik at ang anino ng mga puno ay tila gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Pagdating po ni Elias sa altar ay nakita niya itong may nakabalot na bagong palatandaan ng ritual. May mga sariwang dugo at mga dahon na nakapalibot dito. Ang amoy ay nabubulok na laman at nagmumula sa isang bagay na nakabaon sa lupa malapit sa altar. Sa kabila ng takot, hinukay niya ito at natagpuan ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Sa loob nito ay nakalagay ang mga buto ng isang hayop na hindi niya mawari kung anong uri. Ngunit habang sinusuri niya ang kahon, naramdaman niyang may mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. At nang lumingon siya, nakita niya ang mga aninong hugis tao sa pagitan ng mga puno. Isa-isa silang lumapit ngunit tahimik at puno ng puot. Sa kagustuhang tapusin ang sumpa, bumalik si Elias sa baryo upang maghanda ng mas malakas na ritual. Sa tulong ng natagpuan niyang tala mula sa simbahan, natuklasan niya na ang tanging paraan upang tuluyang alisin ang sumpa. Ito ay ang mag-alay ng pinakadakilang sakripisyo, ang kaluluwa ng isang taong handang isakripisyo ang sarili. Sa gabing iyon, Sir Jay, si Elias ay nagdesisyong gamitin ang altar upang tapusin na ang sumpa.
Ang mga taga-baryo bagamat takot po sila ay tahimik na nagtipon sa paligid ng kakahuyan upang saksihan ang kanyang ginagawa. Habang sinisimulan niya ang ritual, ang hangin ay biglang lumakas at ang lupa ay tila yumanig. Sa kalagitnaan po ng ritual, biglang lumitaw ang mga nilalang mula sa dilim. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab at ang kanilang mga katawan ay balot ng matinding galit. Ngunit sa halip na umatras si Elias, nanatili pa rin siya sa altar. Inalay ang kanyang sarili bilang sakripisyo upang tapusin na ang sumpa. Habang bumibigkas po si Elias ng dasal, ang liwanag mula sa altar ay lumakas na tila sinusunog ang lahat ng nilalang ng dilim. Ang kanilang mga sigaw ay pumuno sa buong kagubatan at ang lupa ay nabiyak sa lakas ng enerhiya na nagmumula sa ritual. Sa huli pong bahagi ng dasal, isang malakas na liwanag ang bumalot po sa lugar at naramdaman niyang ang kanyang kaluluwa ay unti-unting hinihigop sa altar. Sa isang iglap lang po, nawala ang lahat ng tunog. Ang mga nilalang ng dilim ay naglaho at ang kakahuyan ay naging tahimik. Ang katawan po ni Elias ay hindi na natagpuan, ngunit ang altar ay naiwang basag na parang simbolo ng pagtatapos ng sumpa. Sa mga sumunod po na araw, ang baryo ay unti-unting nagbago. Ang mga taga-baryo ay naging mas masigla at ang takot na bumalot sa kanilang buhay ay nawala na. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang alaala ni Elias ay nanatiling buhay sa aming mga puso. Ang kanyang sakripisyo ay naging simbolo ng pag-asa at lakas laban sa dilim. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Iska, ang nag-iisa niyang naging kaibigan nang simula nang dumating po siya sa aming lugar. Ako po ay 78 taon na at tandang-tanda ko pa din kung paano isinakripisyo ni Elias ang kanyang sarili para sa aming mga taga-baryo. Ito po ay kwento sa akin ng aking lolo Teodoro at tandang-tanda ko pa ang ikinuwento niya sa akin tungkol sa isang baryo sa Capiz. Sa liblib daw na bayan ng isang baryo, may umiikot na kwento tungkol sa mga aswang na matagal nang sumisindak sa mga residente. Ayon daw sa matatanda, may mga misteryosong pamilya na naninirahan sa dulo ng baryo, sa isang bahay na napapaligiran ng makakapal na puno ng balite. Ang pamilya dong iyon ay halos hindi nagpapakita sa mga tao, maliban na lamang tuwing gabi. Pinaniniwalaang may tinatagong lihim ang mga ito. Si Lando, isang batang magsasaka, palaging nagtatanong tungkol sa mga aswang. Hindi raw siya naniniwala sa mga kwento ng matatanda at para daw sa kanya, pawang kwento lang ito upang takutin ang mga bata. Ngunit nagbago ang lahat ng isang gabi nang maramdaman niya ang kilabot na bumalot sa kanyang kalamnan. Noong gabi daw na habang pauwi si Lando mula sa bukid, napansin niyang parang may sumusunod sa kanya. Tahimik daw ang paligid ngunit nadidinig niya ang mahihinang yabag sa kanyang likuran. At nang lingunin niya ay wala naman siyang nakita. Ang sabi pa nga niya ay baka hangin lang daw. Ngunit habang papalapit siya sa kanilang bahay, lumakas ang yabag at naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na tila may dalang panganib. At pagdating niya sa bahay, nakita niyang wala ang kanyang ina at ang tanging naabutan niya ay ang kanyang bunsong kapatid na si Mila na umiiyak sa may isang sulok. Sinabi daw ni Mila sa kanyang kuya na ang kanilang ina daw ay hindi pa umuuwi. Naguluhan si Lando ng mga oras na iyon.
Hindi karaniwang ginagabi ng uwi ang kanilang ina. Kinuha niya ang kanilang lampara at nagpasya siyang hanapin ito. Ngunit bago pa siya makalayo ay biglang may kumatok sa kanilang pinto. At pagkabukas niya ng pinto, isang matandang babae ang nakatayo doon. May dalang bayong ito at nakasuot ng lumang saya. Mababa ang tingin ng matanda at parang may dinudumog na anino sa likuran nito. Nagsalita ang matanda at sinabing magandang gabi at pwede ba siyang makisilong saglit. Napakalamig ng boses ng matanda noong gabing iyon. Bagamat may alinlangan ay pinapasok ni Lando ang matanda. Pinaupo niya ito sa bangko habang si Mila ay nakasilip mula sa likod ng pinto. Nagtanong si Lando sa matanda, "Ano pong ginagawa niyo sa ganitong oras, Manang?" Sumagot naman ang matanda kay Lando at sinabing naghahanap daw siya ng makakain. Ang hirap daw kasi ng buhay. Ngunit napansin ni Lando ang kakaibang ngiti sa matanda. Ang kanyang mga mata ay parang nagbabaga sa dilim. At habang kumakain ng matanda nang hinainan nila ng kanin ito, napansin ni Lando ang isang bagay na lalo niyang ikinabahala. Ang mga kuko ng matanda ay mahaba at tila matutulis. Makatapos umalis ng matanda, nagpatuloy si Lando sa paghahanap sa kanyang ina. Sinuyod niya ang bawat sulok ng baryo, ngunit wala siyang nakita. At sa kanyang paghahanap, naramdaman niya ang kakaibang presensya na tila nagmamasid sa kanya mula sa dilim. At nang makarating siya sa gilid ng kagubatan, nakita niya ang isang bagay na nagpatindig sa kanyang balahibo. Isang putol na damit ng kanyang ina at nababalot ng dugo. Nang bigla niyang marinig ang mga yapak na papalapit mula sa kanyang likuran, tumakbo siya pabalik sa kanilang bahay at hindi niya alam kung sino o ano ang sumusunod sa kanya. At pagdating niya sa bahay, sinigurado niyang nakalak ang pinto at bintana. Takot naman na nagtanong si Mila kay Lando kung ano daw ang nangyari. Sumagot naman si Lando na wala at matulog na ito, bagamat ramdam niya ang sariling kaba. Kinabukasan, Sir Jay, kumalat sa baryo ang balita tungkol sa pagkawala ng ilang hayop sa mga bakuran ng mga residente. Pinaghihinalaang may gumagalang aswang. Isa-isang nagkwento ang mga residente tungkol sa kanilang mga nakitang anino sa gitna ng gabi. Si Aling Marta, isang matandang tagapagtanim ng gulay. Siya ay nagbahagi ng pinaka nakakakilabot na kwento. Nanginginig na kinuwento ni Aling Marta na meron daw siyang nakitang malaking ibon kagabi. Nakadapo ito sa bubong ng bahay daw nila at ang mga mata niya ay kulay pula at parang hinahanap ang kanyang kaluluwa. Naisip tuloy ni Lando na may kaugnayan ang nakita ng mga tao sa pagkawala ng kanyang ina. Kaya't nagdesisyon siyang pumunta sa dulo ng baryo kung saan naroon ang bahay ng misteryosong pamilya. At pagdating sa bahay ng misteryosong pamilya, nakita ni Lando na napapaligiran ito ng makakapal na damo at puno ng balite. Tahimik ang paligid, maliban sa mga kuliglig na tila nagbabantay. At nang siya'y sumilip sa may bintana, nakita niya ang hindi niya inaasahan. Nakita niya doon ang kanyang ina, nakagapos at walang malay sa gitna ng sala. Sa tabi nito, may mga nilalang na hindi tao. Mayroon itong mahahabang kuko at matutulis ng ngipin at malaaso ang kanilang anyo. At ang isa sa mga nilalang na iyon ay ang matandang babaeng kumatok sa kanilang bahay kagabi. Maya-maya lang ay nagsalita ang matanda at sinabi nitong huwag kayong magkakamali dahil ang anak niya ay hindi basta-basta. Kailangan siyang patayin bago siya makahanap ng tulong.
Napuno ng galit at takot si Lando ng mga oras na iyon. Ngunit bago siya makakilos, biglang naramdaman niya na may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. At paglingon niya, isa sa mga aswang ang nasa kanyang likuran. Agad siyang tumakbo papasok sa kagubatan habang hinahabol ng mga ito. Ngunit sa kabila ng takot, nahanap niya ang lakas ng loob upang labanan ang mga nilalang na iyon. Kinuha niya ang kanyang itak at hinarap ang mga aswang. Nagkaroon ng madugong sagupaan at ang isa sa mga aswang ay nasugatan niya sa leeg. Ngunit patuloy pa rin itong lumalaban. Napansin niyang takot ang mga ito sa liwanag, kaya ginamit niya ang lampara upang itaboy sila. Sa tulong din ng ilang matatanda sa baryo na kilala bilang mga albularyo, nagawa din nilang itaboy ang mga aswang pabalik sa kanilang lungga. Nailigtas naman ni Lando ang kanyang ina, ngunit maraming katanungan ang naiwan sa kanyang isipan. Sinabi din ng isang albularyo na hindi pa tapos ang lahat. Ang mga aswang na iyon ay babalik at kailangan nilang maging handa. Mula noon, ang buong baryo daw ay nagkaisa upang labanan ang anumang darating na panganib. Si Lando na ngayon ay tinuturing na bayani, nanumpa siya na ipagtatanggol ang kanilang bayan mula sa mga nilalang ng dilim. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam niyang may mas malalim na lihim ang pamilya ng mga aswang. Isang lihim na baka tuluyang sumira sa kanilang katahimikan. Sa pinakadulo pong bahagi ng Capiz, may isang maliit at tila nakakalimutang bayan na itago na lang po natin sa pangalang San Andres. Napapalibutan po ito ng malalawak na palayan, matatarik na bundok at isang kagubatang matagal nang pinagkukwentuhan ng matatanda bilang tahanan ng mga nilalang na hindi na dapat gambalain. Sa umaga, Sir Jay, tila isang payapang paraiso ang San Andres. Ang mga bata ay nagtatakbuhan sa gitna ng mga puno ng niyog at ang mga magsasaka naman ay masayang nag-aararo ng kanilang bukirin. Ngunit pagsapit ng dilim, isang kakaibang katahimikan ang bumabalot sa buong bayan. Tila ba pinipigilan ng kahit anong tunog na lumabas mula dito. Wala ni isang residente ang nangahas na lumabas ng bahay matapos ang paglubog po ng araw. Ang mga pinto ay mahigpit na isinasara at ang bawat bintana naman ay tinatakpan ng mga halamang may matatapang na amoy. Katulad na lang po ng bawang, luyang dilaw at iba pang halamang gamot na ayon daw sa matatanda ay maaaring humadlang sa paglapit ng nilalang na tinatawag po nilang balbal. Ang balbal daw ay isang halimaw na sinasabing may kakayahang lumipad sa dilim gamit ang mahahabang kuko na matatalas na tila pang hiwa ng karne. Ang amoy daw nito ay umaalingasaw tulad ng nabubulok na laman, at saan man ito dumaan, ang lupa'y tila nadidiliman at nawawalan ng sigla. Pinaniniwalaang itong hindi lamang isang pangkaraniwang aswang, sapagkat hindi ito nasisiyahan sa simpleng pagkain ng laman ng tao, kundi kinakain ito ang buong bangkay, kasama na daw po ang mga boto at anuman ang nasa loob nito. At kapag natagpuan mo ang puntod ng isang bagong libing na walang laman, iyon ay tanda na dumaan na ang balbal. Sa bayan po ng San Andres, Sir Jay, matagal nang hindi nagkakaroon ng kahit anong lamay o libing tuwing gabi. Ang mga patay ay kailangan ng mailibing bago pa lumubog ang araw. At kung sakali mang may mamamatay pagsapit ng dilim, ang katawan ay mahigpit na binabantayan sa loob ng bahay. Napapalibutan ng asin at bawang upang hindi maamoy ng nilalang na nagmamasid sa dilim.
Ngunit kahit gaano sila kaingat, may mga pagkakataong pong may nawawala pa din. Noong isang linggo lang po, isang bata ang natagpuang nawawala sa kanilang baryo. Isang 6 na taong gulang na batang lalaki na naglalaro pa sa bakuran nila bago tuluyang naglaho. Ang mga magulang niya ay gising buong magdamag, sumisigaw at naghahanap at nagdarasal. Ngunit nang sumikat po ang araw, ang tanging natagpuan nila ay isang malaking marka ng kuko sa may pintuan po ng kanilang bahay. Malalim ito at mahaba at tila isang babala. Wala nang nakakita sa bata mula po noon. Ang pagkawala ng bata ay hindi na bago sa bayan. Ngunit ang lagim na idinulot nito ay nagbalik ng lumang takot na matagal nang pinipilit na kalimutan ng mga tao. Muling bumalik ang bulong-bulungan sa palengke. Ang kaba po sa bawat paglipad ng uwak sa itaas at ang takot sa bawat kaluskos sa bubong. Ang mga matatanda sa baryo, ang mga nakasaksi ng maraming dekada ng panggambala ng balbal. Nagsimulang magpulong-pong muli at nagsusunog ng insenso sa kanilang mga altar, umaasang kahit paano'y maprotektahan po ang kanilang mga pamilya. Ngunit nga sa kabila ng lahat ng pag-iingat, may isa pang pangyayari na tuluyang nagpagulo sa buong bayan. Noong sumunod po na gabi, Sir Jay, matapos mawala ang bata, isang pamilya ang nagising sa isang matinding baho na pumuno sa kanilang bahay. Ang amoy na mabaho ay singbaho ng nabubulok na hayop na iniwan sa ilalim ng araw. Ang amoy na iyon ay masangsang, nagpapaligaya sa mga langaw na biglang nagsulputan sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Nang sundan nila ang pinagmumula ng amoy, natuklasan nilang nagmumula ito sa kisame ng kanilang bahay. Sa takot po ay dahan-dahan nilang binuksan ang isang bahagi ng bubong at doon nila nakita ang isang bagay na nagpatindig sa kanilang balahibo. Isang piraso ng balat, madilaw, matigas at tila tuyong laman na hinimay ng matatalas na kuko. At sa labas ng bahay, sa ilalim ng malabong liwanag na buwan, isang pares ng mapulang mata ang nagmamasid mula sa kakahuyan. Matapos po matuklasan ng pamilya ang nakakakilabot na piraso ng balat sa kanilang kisame, kumalat po ang takot sa buong San Andres. Lalong humigpit ang pagbabantay pagsapit ng dilim. Ang bawat tahanan ay hindi lamang nagsasara ng pinto kundi naglalagay din ng anting-anting sa mga bintana. Mga buntal na ipinahid sa langis ng niyog, mga dahon ng palma na binasbasan ng pari, at mga pangontra mula sa mga matatandang albularyo. Ngunit sa kabila po ng lahat ng pag-iingat nila, nanatili ang pangambang kahit anong oras maaaring bumalik ang nilalang na nagmamasid sa dilim. Isang matandang magsasaka ang nagbigay ng babala sa buong bayan. Siya po ay si Mang Feliciano, isang lalaking halos 80 taong gulang na, ngunit matalas pa rin po ang kanyang isipan. Sinabi po niya na hindi ito pangkaraniwan. Ang balbal daw ay hindi lamang nangangaso ng patay, kundi ngayon ay kumikilos na sa harapan natin. Kung hindi daw natin ito mapipigilan, mas marami pa ang mawawala. Marami po ang hindi naniwala sa kanya noon. Ngunit nang sumunod na gabi, isang bagong bangkay na naman ang natagpuan sa gilid ng kakahuyan. Isang kalabaw, patay at gutay-gutay ang katawan. Parang nilapan ng kung anong halimaw. Ang laman nito ay wala na. Ang buto ay biyak at walang natirang dugo. Ngunit higit sa lahat, sa tabi ng patay na hayop, may nakaukit sa lupa. Mga marka ng kuko na mahaba at malalim na tila hinukay gamit ang natatalas na daliri. At dahil dito, Sir Jay,
Napagdesisyonan ng ilang matatapang na kalalakihan sa bayan na magsiyasat. Hindi nila maaaring hayaang lumala ang takot sa kanilang baryo, kaya't sila ay nagsama-sama. May dalang itak, sibat at mga sulo at nagtungo po sa kakahuyan kung saan natagpuan ang kalabaw. At habang palalim sila ng palalim sa kagubatan, napansin nilang lalong bumibigat na ang hangin. Ang paligid po ay nagmistulang patay. Walang ihip ng hangin, walang huni ng mga kuliglig at maging ang mga dahon ay tila hindi na gumagalaw. Para bang ang buong kakahuyan ay nagpipigil ng hininga. Maya-maya po ay natagpuan nila ang isang bahagi ng gubat na tila hindi pa natutuklasan ng sino man. Isang maliit na clearing ang nasa kanilang harapan. At sa gitna nito, isang malaking puno ng balite. Ang punong ito ay tila matanda na. Ang mga ugat ay nakalawid sa lupa at ang katawan nito ay may mga ukit na hindi pangkaraniwan. Mga hugis na hindi nila mawari. Tila mga lumang simbolo na hindi bahagi na anumang relihiyon na kanilang nalalaman. At habang sinusuri po nila ang lugar, isa po sa kanila ang napansin ng isang bagay na natatakpan ng tuyong dahon sa paanan ng puno. Nang kanila pong alisin ang dahon, tumambad sa kanila ang isang kalansay. Hindi hayop kundi tao. Ang mga buto nito ay kulay puti at malinis. Walang anumang bakas ng balat o laman. Parang hinimay ng isang mabangis na hayop. At bago pa nga sila makalayo, isang malamig na hangin ang biglang humampas sa kanila. At mula sa itaas ng puno, may nadinig silang isang mahinang tunog. Isang tunog na parang kaluskos ng matatalas na kuko sa kahoy. Lumingon po sila sa itaas at sa ibabaw ng matandang puno ng balite. Isang pares po ng pulang mata ang nakatitig sa kanila mula sa kadiliman. Nang itaas ng kalalakihan ng kanilang mga sulo upang masilayan ang nasa ibabaw ng puno ng balite, isang anino ang gumalaw mula sa mga sanga. Mabilis po ito at tila isang halimaw na sanay sa dilim. Isang saglit lang ngunit sapat upang makita nila ang nakakapangilabot na anyo ng nilalang. Ang katawan po nito ay payat ngunit hindi mahina. Ang balat ay madilim at mistulang natutuyong bangkay. Ngunit sa bawat paggalaw, lumilitaw ang matatalas nitong kasukasuan. Ang mukha nito'y hindi pangkaraniwan. Walang ilong. Ang mata'y malalaki. Kulay pula ito at kumikinang sa dilim. Ngunit higit sa lahat, ang bibig nito ay punong-puno ng matatalas na pangil. Mahahaba at tila kayang biyakin ng buto sa isang kagat lamang. Napaatras po ang mga lalaki. Mahigpit na hawak ang kanilang mga itak at sibat. Ngunit bago pa nila maigalaw ang kanilang mga armas, isang malalim at nakakayanig na tunog ang lumabas po mula sa bibig ng nilalang na iyon. Hindi ito simpleng alulong o sigaw kundi isang tunog na tila nagmumula sa kailaliman ng isang bagay na hindi dapat gumagalaw sa mundong ito. Biglang bumagsak mula sa puno ang nilalang, ngunit hindi ito tumama sa lupa. Sa halip ay bumuka ang mahahabang pakpak nito. Patulis po ito parang hinabi mula sa balat at buto. At sa isang iglap lang, lumipad ito pa itaas at bumalot ang anino nito sa mga sanga ng balite. Mabilis po na tumakbo ang mga lalaki pabalik sa bayan. Hindi na naglakas loob para lumingon pa. Alam nilang hindi nila kayang labanan ang halimaw na yon. Ang balbal ay hindi isang pangkaraniwang nilalang na maaaring patayin ng simpleng itak o sibat. Ito ay isang mandaragit. Isang nilalang na nabubuhay upang kumain at palawakin ang lagim sa mundo ng mga buhay. Pagdating po nila sa bayan, agad nilang ikinuwento ang kanilang nakita. Ang mga matatanda ay nagsimula ng magdasal.
Ang mga babae po ay naghanda ng mga pangontra at ang mga bata naman ay itinago sa loob ng kanilang mga bahay. Ngunit kahit pong anong gawin nila, alam nilang hindi na sila ligtas dahil ngayong nasaksihan nila mismo ang balbal. Nangangahulugan lang na ito ay nagmamasid sa kanila at hindi ito titigil hanggat hindi nito nakukuha ang nais nito. Kinabukasan, Sir Jay, natuklasan ng mga taga San Andres ang isang panibagong bangkay sa gilid ng kanilang bayan. Hindi ito hayop kundi isang tao ang nakita nila. Isang magsasaka na kinilala bilang si Mang Ruben. Ang lalaking kilala sa baryo bilang isang matapang at masipag na tagapag-araro ng lupa. Ngunit ang bangkay na kanilang natagpuan ay hindi tulad ng ordinaryong patay. Wala nang laman ang kanyang katawan. Para bang sinipsip ang lahat ng dugo. Hiniwa ang bawat hibla ng laman at iniwang tanging balat na lamang ang nakadikit sa buto. Ang kanyang muka ay nakanganga na tila tinamaan ng matinding takot at ang kanyang dibdib ay may mahahabang hiwa na nagmumula sa matatalas na kuko. At sa tabi po ng kanyang katawan, may mga bakas ng malalaking paa na hindi mukhang tao o hayop. At higit sa lahat, ang paligid ay amoy bulok na karne. Isang masangsang na halimuyak na nanunuot sa ilong na nagpabango ng takot sa sino mang makakaalala kung anong nilalang ang may ganitong bakas. Napabulong ang isang matandang babae at sinabi niyang, "Ang balbal ang may gawa nito." Habang tinatakpan ng kumot ang walang buhay na katawan ni Mang Ruben. Dagdag pa ng matandang babae, "Nakita na niya tayo. Alam niyang may lumalaban sa kanya." Mula po noon, Sir Jay, ang takot ay tuluyan ng bumalot sa bayan. Hindi na lumalabas sa mga tao pagsapit ng dilim. Ang bawat tahanan naman ay may sindi ng kandila at insenso. Ang mga pinto ay nilalagyan ng dahon ng saging at bawang at ang lupa sa paligid ng bahay ay sinasabuyan ng asin. Isang lumang paniniwalang maaaring humadlang sa masasamang nilalang. Ngunit kahit anong gawin nila, hindi nila alam kung paano lalabanan ng isang halimaw na hindi lamang nagtatago sa dilim, kundi nagmamasid sa kanila mula sa itaas. Hinihintay ang tamang pagkakataon upang umataking muli. Isang gabi habang tahimik ang buong baryo at ang mga tao ay nagkukubli sa loob ng kanilang tahanan, isang batang babae ang biglang napabalikwas ng bangon mula sa kanyang pagkakatulog. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may nadinig siyang mahina at malamig na hininga sa labas ng kanilang bintana. Dahan-dahan siyang lumapit at pilit na sinisilip ang kadiliman sa labas. At doon sa likod ng kanilang bakuran, may nakita siyang isang aninong nakatayo sa ilalim ng puno ng niyog. Mataas ito, payat at tila hindi gumagalaw. Ngunit ang pinakamalupit sa lahat, ang aninong iyon ay may dalawang mapulang mata at nakatitig mismo sa kanya. Bago pa siya makasigaw, isang malakas na kaluskos ang nadinig nila mula sa bubungan. At alam niyang hindi lamang isa ang naroon. Ang batang babae ay hindi makagalaw. Ang kanyang katawan ay tila nagyelo sa matinding takot habang nakatitig sa dalawang mapulang mata sa labas ng kanilang bakuran. Ang aninong iyon ay hindi kumikilos, ngunit ramdam niya ang malamig na paghinga nito na tila hinihigop ang hangin sa paligid. Ang dilim ng gabi ay lalong naging mas matindi, para bang sinisip-sip nito ang lahat ng liwanag. At pagkatapos, mula sa bubong ay isang tunog ang lumabas. Isang kaluskos, mahaba at marahan na tila matatalim na kuko ang dumadaos-dos sa kahoy. Hindi po niya alam kung paano siya nakakilos, ngunit bigla siyang napaatras patungo sa higaan ng kanyang mga magulang. Sinubukan niyang isigaw ang kanilang pangalan, ngunit
wala siyang tinig na mailabas. Para bang may pumipigil sa kanya. Isang diwa ng takot na pumapalupot sa kanyang lalamunan. Ang kanyang ama, si Mang Ernesto, ay nagising sa paggalaw ng kanilang anak. Tinanong ni Mang Ernesto ang anak kung bakit. Paos ang boses mula sa antok, ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na kalabog ang yumanig sa kanilang bubungan, kasabay ng isang malalim at nakakapanindig balahibong ungol. Sa isang iglap po, Sir Jay, ay napabalikwa si Mang Ernesto at kinuha ang kanyang itak habang ang kanyang asawa ay agad na yumakap sa kanilang anak. At sa kanila nadinig ang tunog, ang paglalakad ng isang mabigat na bagay sa itaas ng kanilang bubong na sinasamahan ng tunog ng malalim na paghinga. Parang isang nilalang naggutom at sabik sa laman. Sa labas nila, ang iba pang bahay ay nagsimula ng magliyab ng kanilang mga sulo. Ang iba pang mga residente ay nagising din sa nakakakilabot na ingay at ang ilan ay lumabas upang silipin ang nangyayari. Ngunit kahit na may ilaw sa ibang bahagi ng baryo, ang paligid ng bahay ni Mang Ernesto ay tila naiwang balot ng anino. Para bang may isang hindi nakikitang harang ang pumipigil sa liwanag na makapasok sa kanilang bakuran. Maya-maya lang ay may isang matandang lalaki na lumapit sa kanilang pintuan. Si Mang Feliciano ay may dala siyang isang botelyang may lamang likido na tila langis at sa kanyang kamay ay isang lumang rosaryo. Sumigaw si Mang Feliciano ng Ernesto at sinabing, "Huwag kayong lalabas. Panatilihin ninyong nakasara ang lahat ng bintana. Ang nilalang na iyan ay hindi basta umaalis kapag hindi napapalayas ng apoy o dasal." Ngunit bago pa siya makalapit sa mismong pintuan, may isang malakas na hampas mula sa bubong ang nagpaalog sa buong bahay. At isang saglit lang, ang buong paligid ay napuno ng isang matinis na huni ng isang tunog na hindi pangkaraniwang alulong o iyak, kundi isang halakhak, mahaba, pabulong at puno ng gutom. Ang balbal ay hindi na nagtatago. Sa ilalim ng malamlam na liwanag na buwan, bumalot ang matinis na halakhak ng balbal sa buong baryo. Ang tunog nito ay tila pumapasok sa bawat siwang ng mga bahay. Gumagapang sa balat ang sinumang makadinig at nagpapakilos sa kanilang mga pinakamalalim na takot. Sa loob ng bahay ni Mang Ernesto, lalong napakapit ang kanyang asawa sa kanilang anak, habang ang lalaki naman ay hawak-hawak ang kanyang itak. Nanginginig ngunit determinado ito. Sa may labas naman ay si Mang Feliciano ay hindi natinag. Itinaas niya ang botelyang may langis at nagsimulang magwisik sa paligid ng bahay. Bumubulong ng isang sinaunang panalangin na hindi maintindihan ng karaniwan. Sinabi ni Mang Feliciano, "Sa liwanag ng apoy, sa lakas ng dugo, sa basbas ng lupa, lumayo ka, halimaw." Bigla pong lumakas ang hangin at ang mga puno sa paligid ng bahay ay nagsimulang humapay. Waring may puwersang dumaan sa kanila at ang bubong ng bahay ay muling umuga at sa pagitan ng mga anino, isang nakakakilabot na anyo ang lumitaw. Ang balbal ay nakaapak sa dulo ng bubungan, nakayuko at waring pinag-aaralan ng kanyang susunod na galaw. Ang mga pakpak nito ay bahagyang nakabuka at ang mga mahahaba nitong kuko ay nakabaon sa kahoy. Ang mukha nito ay napupuno ng gutom. Ang malalim nitong mga mata ay nagbabaga sa pulang liwanag at ang bibig nito ay puno ng pangil at dahan-dahang bumubuka. Tila naaamoy na ang laman na nais nitong lapain. Sa isang iglap, biglang bumaba ito. Tumalon mula sa bubong at sumunggab pababa diretso kay Mang Feliciano. Ngunit bago pa ito makalapit, isang malaking apoy ang biglang lumiyab mula sa langis na ibinuhos ng matanda. Sumigaw ang halimaw sa sakit at sa unang pagkakataon,
Ang malalim nitong halakak ay napalitan ng isang nakakayanig na alulong ng galit. Umatras ito at lumipad pa itaas at nagpakawala ng isa pang tunog. Isang halinghing ng puot na tila isang babalak sa lahat na naroon. Tinignan nito ni Mang Feliciano at kahit hindi ito nagsasalita, ramdam ng matanda ang babalang ipinararating nito. Maya-maya ay sinabi ni Mang Feliciano ang salitang hindi pa ito tapos at sa isang iglap lang lumipad ito palayo, mabilis at nawala sa dilim ng kagubatan. Ngunit ang takot ay nanatili at ang lahat ng nakakita sa halimaw ay alam ang isang bagay: ang balbal ay babalik at sa susunod baka wala nang makapigil pa dito. Matapos nga lumipad ng palayo ang balbal, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa buong baryo. Wala ni isa mang kumilos o nagsalita sa loob ng ilang sandali. Waring takot silang makagawa ng ingay na maaaring muling bumalikwa sa halimaw. Si Mang Ernesto Sir J ay dahan-dahang lumapit sa pintuan. Hawak pa rin ang kanyang itak at sinilip si Mang Feliciano na nakatayo sa gitna ng bakuran. Ang matanda ay nanatili sa kanyang kinatatayuan. Mahigpit na hawak ang bote ng langis at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kalangitan. Tila sinusubukang damhin kung tuluyan na nga bang nawala ang nilalang. Paos naman na nagtanong si Ernesto kung umalis na ba ito. Sumagot naman si Feliciano na hindi ito aalis ng ganun-ganun lang. Hindi inalis ang tingin sa mga ulap. Dagdag pa ni Feliciano, alam na niya na may lumalaban sa kanya, pero hindi iyon nangangahulugang titigil na siya. Mas lalong magiging mapanganib ang susunod niyang pagdating. Muli pong tumahimik ang lahat. Ang mga taga-baryo na sumilip sa kanilang mga bintana ay dahan-dahang lumabas. Ang ilan ay may dalang sulo. Ang iba naman ay may hawak ng pangontra tulad na lang ng bawang, asin, anting-anting na minana pa mula sa kanilang mga ninuno. Nagsalita ang isang lalaki at sinabing, hindi na tayo ligtas dito. Kung kaya niyang pasukin ang ating bayan, sino ang susunod niyang babanatan? Isa pong matandang babae ang lumapit kay Mang Feliciano at sinabi nito na, ano ba ang dapat nating gawin? Paano natin mapipigilan ang halimaw na yan? Huminga po ng malalim si Mang Feliciano bago sumagot. Sinabi niya na ang balbal ay isang nilalang ng gutom. Hindi siya hihinto hanggat hindi siya nasisiyahan sa kanyang pangangailangan. At ngayong nakaharap niya na tayo, maaaring hindi lang patay ang kanyang hahanapin. Napatingin po ang lahat sa kanya at unti-unting napagtanto ang kahulugan ng kanyang sinabi. Ang susunod niyang pagbalik, baka hindi na lang bangkay ang kanyang kainin. Baka may buhay na siyang kukunin. Biglang lumakas po ang hangin, Sir J, at sa malayo, isang uwak ang pumailan lang sa ere. Waring nagsasabi ng isang masamang pangitain. Lalong humigpit ang takot sa buong baryo. Ang balbal ay babalik at sa susunod ay wala nang kasiguraduhang makakaligtas pa sila. Matapos po ng gabing iyon, hindi na naging tahimik ang bayan ng San Andres. Ang bawat tao ay nasa gilid ng takot. Laging may nakahandang mga sulo at itak sa loob ng kanilang tahanan. Ang mga albularyo ay walang tigil sa paggawa ng mga anting-anting at pagbibigay ng pangontra. Ngunit kahit pa anong gawin nila, alam nilang hindi sapat ang mga iyon. Ang balbal ay hindi isang pangkaraniwang aswang. Isa itong mandaragit na hindi natitinag sa simpleng dasal o bawang. Alam nila na kung hindi sila kikilos, isa-isa silang mawawala sa ilalim ng anino ng halimaw. Si Mang Feliciano, na tila may mas malalim na kaalaman tungkol sa halimaw, ipinatawag ng mga nakakatanda sa bayan upang ipaliwanag kung ano ang tunay nilang kinakaharap.
Nagsalita si Mang Feliciano at sinabing, matagal nang may naninirahan sa kagubatan sa may dulong bahagi ng San Andres. Noong bata pa ako, sinasabi ng mga matatanda na may isang halimaw na hindi natutulog. Isang nilalang na hindi nasisiyahan sa patay lamang. Ang iba ay nagkwento ng mga hayop na nawawala. Ang ilan naman ay nagsabi ng mga katawan na natagpuan sa kakahuyan. Walang laman. Tuyot na ito at parabang nilapan ng isang hayop na walang ibang nais kundi ang kalamnan. Sa sinabi ni Mang Feliciano, nagbigay ito ng kilabot sa mga tao sa loob ng lumang bahay ng kapitan ng baryo. Dagdag pa niya, at ngayon daw ay ang halimaw na iyon ay bumalik. Mas gutom at mas matalino. Hindi na siya natatakot sa ating mga bahay, sa ating apoy, o sa ating panalangin. Iisa lang po ang ibig sabihin nito. Nagtanong ang isang magsasaka kay Mang Feliciano kung ano daw ang ibig sabihin nito. Tumingin ng matanda sa kanila. Puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Sinabi ni Mang Feliciano, may isang taong nagpalakas sa kanya. May isang gumawa ng ritual upang palayain siya mula sa kanyang pagkakatulog. Ang balbal ay hindi basta-basta gumagalaw ng ganito. Kailangan niya ng taong magpapakawala sa kanya mula sa kanyang lungga. Bigla pong bumigat ang hangin sa loob ng silid. Alam nila ang ibig sabihin ng matanda. Isa sa kanila, isa sa taga San Andres ang maaaring naging dahilan ng muling paglitaw ng nilalang. At habang iniisip nila kung sino ang maaaring magbukas ng pinto para sa balbal, sa isang madilim na sulok ng bayan, isang tao ang nakaupo sa loob ng isang kubo. Humihinga ng malalim at nakangiti sa dilim dahil alam niyang nagsisimula pa lang ang kanyang ginawa. Sa pinakaliblib na bahagi ng bayan, malayo sa mga mata ng mga natatakot na mamamayan, isang kubo ang nakatago sa lilim ng matandang puno. Ang paligid po nito'y nilulumot na sa katandaan at ang mga pader nito ay may ukit ng kakaibang simbolo, mga sagisag na hindi nababasa ng karaniwang tao. Sa loob po ng kubo, isang lalaking may matangsing itim ng gabi ang nakaupo sa gitna ng sahig. Pinalilibutan ng mga kandilang may pulang apoy at sa kanyang harapan ay isang mangkok na puno ng madilim na likido. Likidong hinango pa mula sa laman ng isang bagay na hindi na dapat isakripisyo. Dahan-dahan niyang isinausaw ang kanyang mga daliri sa mangkok at saka isinulat sa sahig ang isang sinaunang panawagan. Nagising ka na, nilalang ng gutom. Nararamdaman mo na bang sigaw ng laman? Hindi ba tayo tapos? Hindi pa sapat ang iyong pagdiriwang. Napangiti ang lalaki. Alam niyang muling babalik ang balbal. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lang ito maghahanap ng patay. Maghahanap ito ng mas masarap, mas sariwa, at mas buhay. At sa sandaling dumaan ang hating gabi, isang anino ang gumalaw sa labas ng kubo. Hindi ito basta-bastang anino, kundi isang figurang may matatalas na kuko at mga pakpak na tila hinabi mula sa kadiliman mismo. Ang balbal ay bumalik, hindi upang magmasid kundi upang muling magpista. Sa bayan ng San Andres, isang ina ang biglang nagising sa matinding kaba. Agad siyang tumayo mula sa kanyang banig at tinungo ang duyan ng kanyang sanggol. Ngunit nang humawi siya ng kulambo, ang duyan ay wala ng laman. Ang bintana sa kanyang silid ay nakabukas at sa may dulo ng bubungan, dalawang pulang mata ang nakatingin sa kanya. Matatalim, gutom at punong-puno ng kasamaan. Ang mga mata ng batang ina ay napuno ng takot nang makita niyang wala sa duyan ng kanyang sanggol. Ang hangin sa loob ng kanilang bahay ay malamig at mabigat.
at ang dilim ng gabi ay tila nagsisiksik sa bawat sulok. Matapos ang ilang saglit na hindi paggalaw, dahan-dahan niyang nilapitan ang bintana. Sa ilalim ng buwan, isang anyo na hindi maaaring matawid ng karaniwang mata ang nakita niya. Ang balbal ay nakatayo sa bubungan, nakatingin sa kanya, mabilis at tahimik na parang isang anino ng dilim na hindi matitinag. Ang kanyang katawan ay hindi tulad ng karaniwang tao. Ito'y nagbabalik sa anyo ng isang bagay na nabubuhay mula sa isang patay na mundo. Ang balat na nagmumukhang tuyot, ang mga mata na nag-aalab sa pula, at sa mga kamay nito, mahahabang pangil na parang handang sumakmal. Hindi na po nakayanan ng ina ang takot na bumalot sa kanyang puso. Ang kanyang mga paa ay sumugod palabas ng bahay, ngunit hindi niya nakita kung saan patungo ang kanyang mga paa na sa isang iglap lang natagpuan ang sarili sa harap ng nilalang. Mabilis na tumalon ng balbal at sa isang iglap, nahulog siya sa mga bisig ng halimaw. Ang buong katawan ng ina ay naging malamig at ang kanyang mga mata ay tumaas sa langit. Sinusubukang makakita ng pag-asa, ngunit hindi siya nakarinig ng kahit na anong sigaw. Ang lahat ng kanyang katawan ay kinuha ng balbal at ang kanyang kaluluwa ay parang napaglimban sa pagitan ng dilim at takot. Pagkatapos ng insidenteng iyon, wala nang sumaksi sa karumal-dumal na pangyayaring iyon, maliban sa isang batang lalaki na nakasaksi mula sa malayo. Hindi siya nakikialam, hindi siya tumulong. Alam niyang hindi pa ito ang takdang panahon ng takot, kundi ang simula ng wakas. Bumalik siya sa kanyang kubo, tumingin sa likod at ibinukas ang kanyang palad. Sa ilalim ng kanyang kamay, isang butil ng malamlam na apoy ang dahang-dahang lumabas, at sa kanyang mga labi, isang lihim na dasal ang muling bumangon. Sinabi nito na ang balbal ay hindi na babalik dahil ang tunay na nilalang ay hindi natatakot sa gabi. At ikaw, di tulad ng mga natatakot na laman, ay may higit pang lakas. At sa paglipas ng mga araw, ang mga tao ng San Andres ay nagsimula ng mawalan ng pag-asa. Tanging ang mga bulong ng matandang albularyo ang nadidinig. Pero sa ilalim ng kadiliman, ang sigaw ng mga nawawala ay patuloy na umabot sa mga lihim ng gabi. Ang huling pagluha bago pa naman tuluyang maglaho ang lahat. Istorya Tagalog Horror Stories.